Alam niyo mga kapatid, most of us like the idea of God's blessing. Di ba? Gusto natin yung goodness ng Lord, protection niya, yung provision niya. Pero alam ba natin na ang discipline is also part of His love? Na we don't always celebrate. Di ba? Pero pag tinignan natin ang buhay natin, if you look back in our life, you will find na the greatest turning points natin sa buhay natin is not times of comfort, but times of correction. Nung nakorek tayo, medyo napaayos ang buhay natin. You know, and the book of Proverbs reminds us that God's discipline is not punishment from an angry judge, but care from a devoted father. So, iyan ang tinatawag nating tough love. So, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. Tough love. We'll find that from the book of Proverbs chapter 3. Babasahin natin from verse 11 to 12. It says this, "My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke, because the Lord disciplines those He loves. As a father, the son He delights in." God bless His word. Now, si King Solomon, who wrote this, the wisest man that ever lived, tells us that God's love involves discipline. Right? He loves us so much that He disciplines us gaya ng isang ama, like an earthly father would. Alam ko na sometimes it feels like it's a contradiction, di ba? Kasi we don't normally associate love with discipline. Kasi pag inisip natin love, parang everything is nice, everything is good, napakasarap, it's joyful. Pag tinignan naman natin discipline, parang napakasakit, napaka-hard, di ba? So parang hindi nagko-combine. Pero the truth is, God disciplines those He loves. And that is you call tough love. Okay? So ilan ba sa inyo ang still gusto nyong mahalin kayo ng Diyos? Gusto nyo yun. Kaya handa kayo sa disiplina ng Diyos. Di ba? Gusto mo, Lord, mahalin mo ako. Kung mamahalin ka ng Diyos, yung pagmamahal niya, kasama ang disiplina. Okay? So, importanteng maintindihan natin yan. In order to experience the blessings of God and live a wise life sa buhay natin, sabi niya, do not despise or look down on the Lord's discipline. Do not resent His rebuke. In other words, huwag nating maliitin ang disiplina ng Diyos. The word discipline means to instruct, to train, to correct. Yun ang ibig sabihin ng discipline. Kaya yung mga tao, those of us na sinurrender na natin ang buhay natin sa Panginoon to the Lord Jesus Christ, we become children of God. Nagiging anak tayo ng Diyos sa pamilya niya, God's family. And so therefore, we belong to the family of God. Ang gusto ng Panginoon, yung mga children of God are makakatanggap ng instruction, training, and correction. Di ba? Kasi pag sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon, we belong to His family. Ang tawag sa atin, disciples. Di ba? And a disciple is one who is being disciplined. One who is being instructed, being trained, and being corrected. Yun ang disciple. Right? So, alam natin that in our church, sa church, ang tawag natin dyan is yung process ng discipline, ang tawag ay discipleship. Di ba? Kaya tayo, disciple tayo, kailangan natin ng discipline, yun ang tinatawag na discipleship. Hindi lamang class yun. It's actually ayusan ng buhay. Amen? Alam ko na in our world today, discipline is not very popular. Kasi ang daming pasaway eh. Di ba? Di ba? Ayaw natin ng disiplina. Di ba? Kung tutingin ka sa mundo, di ba? Around us,
Maraming tao, ayaw nila ng disiplina. Lumalaban sila. So, gusto nilang gawin yung gusto nila. So, pasaway. Okay? May mga linya naman, ayaw sundin. Di ba? May mga lights naman, ayaw sundin. Yung mga gano'n, walang disiplina. Di ba? Maraming tao. Kaya, very unpopular ang discipline. Lalo na ngayong time na ito, where we are overly concerned with rights and freedoms. Ano ba yung rights ko? Di ba? Konti lang yung right ko, yung freedom. Sometimes with our concern to have the rights and freedom, minsan hindi natin nakikita yung value ng discipline. Okay? Pero very clear na the Bible says to us that the Lord disciplines those He loves. Dahil mahal ka niya. Okay? Kaya napaka-importante ng discipline that even the Lord inulit niya pa. Okay? Kumbaga, it was written sa Book of Proverbs, right? Nabasa natin sa Book of Proverbs. That is, 2,000 years before sinulat sa, 1,000 years bago sinulat uli sa Hebrews. Yung sa Book of Hebrews, ni-remind uli tayo ng Lord. So from the Old Testament, 1,000 years later, isinulat uli sa Book of Hebrews. Right ngayon, yung Hebrews, 2,000 years ago, bali 3,000 years na, napabasa pa rin natin. Kasi gusto ng Panginoon, matandaan natin how important and valuable is discipline. Kaya mababasa natin dito sa Hebrews chapter 12, verse 4 to 11, New Testament na to. Alright, makita natin dito, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And you have forgotten that word of encouragement that addresses you as sons. Ayan, ito na yung kinote niya. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as a son. Kaya sabi, endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Okay? And then, moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Our fathers disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So nababasa natin dito that yung writer ng Hebrews, kinote niya. Today, yung Book of Proverbs. Pagkatapos, in-expound niya pa. In-explain niya pa. Okay? Kaya ang haba ng passage na to. Kaya makikita nyo, in this passage, yung word na discipline, ginamit niya 10 times, paulit-ulit. You can tell na pag anong nasasabi natin pag inuulit-ulit sa atin. Ibig sabihin, importante, di ba? Pero ating inuulit sa atin means very important yun sa Panginoon. Right? So it compares God's discipline sa isang ama, a father who disciplines his sons. Yun yung sabi niya, pareho ito, yung pagmamahal ng Diyos, yung disiplina ng Diyos, parang pareho ng pagdidisiplina ng isang earthly father sa kanyang anak, sa mga son. Kaya sabi pa nga niya dito, na kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, dapat willing kang madisiplina. Kasi yung mga ayaw magpadisiplina, sabi niya, ay illegitimate children. Hindi ka pala tunay na anak. Kasi ayaw magpadisiplina. Right? So, doon natin tinatawag yung notos, di ba? Sa mga nag-aral ng lead school. Yun yung notos. Illegitimate children. So, pwede ka palang anak ka ng Diyos,
tinanggap mo si Kristo, pero illegitimate ka. Kasi ayaw mo magpadisiplina eh. Ayaw mo magpakorek sa Panginoon. Kaya, mga kapatid, true discipline, okay, is an act of love. Okay? Alam niyo po yun? Ang tunay na disiplina is dahil sa pagmamahal. It's an act of love. Gaya ng pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Dapat, hindi tayo nagdidisiplina out of anger. Alright? Yung galit lang tayo, tapos ganun pagdisiplina natin. Hindi ganon ang pagdidisiplina. It should be an act of love. Kaya mo siya dinidisiplina dahil mahal mo siya, hindi yung dahil galit ka. Alright? Sa mga magulang dyan. Okay? Lalo na kung yung magiging magulang pa lang. Pag-aralan nyo na to. Na hindi tayo nagdidisiplina dahil sa galit. Okay? And also, yung pagdidisiplina natin, our love for our children, hindi lamang sa it's not always saying yes dahil mahal natin sila. Right? Sometimes, loving them is to say no. Di ba? Sometimes we have to say no. Dahil mahal mo siya, sasabihin ko no. Alright? At sometimes, love is letting go. May mga bagay na kailangan bitawan mo. Dahil mahal mo siya. Hayaan mo siya. Dahil yan ang tough love, di ba? Hayaan mo siya kasi mahal mo siya. Hindi yung tinotolerate mo kahit na mali. Di ba? So, yun ang natin. I know it's hard. Sometimes we look at discipline as negative. It seems like it sounds harsh. Pero yung verse 10, nabasa natin that it's actually for our good. Sabi mo sa katabi mo, it's for your good. Okay? It's for your good naman talaga. Di ba? So, then it goes on, sabi niya dito sa verse 11, ulitin natin sa verse 11, ha? Sabi dito, no discipline, walang disiplina, seems pleasant at the time, but painful, masakit. Later on, pero sa later on, ha, sometimes yung later on, taon eh. Sana naman wag ganun katagal yung later on. Later on, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kapayapaan kung na-train ka, kung natutunan mo yung disiplina. Pag hindi mo natututunan yan, parating masakit. Parating nahirapan ka. Kaya it hurts, it seems cruel and unloving to a person at times. Alright? Pero it is however done out of love for their well-being. Ginagawa ang disiplina dahil sa pagmamahal natin. Okay? Sa kanilang kapakanan. Okay? Alright? And produces a reward to those who receive it. Okay? The moments when God didn't give us what we wanted, sometimes meron tayong hinihingi, di ba? Yung mga bagay na hindi sa atin binigay ng Panginoon, dapat tanggapin natin na dahil sa mahal tayo ng Diyos, na inaayos niya ang buhay natin. At sometimes, alam niya na pag binigay niya ito, mapawawala ka sa Diyos. Okay? Kaya tulad ng isang ama, na ayaw mong maglaro yung anak mo sa kalsada na baka masagasaan. Di ba? So, iniingatan mo siya. Ganon din ang Heavenly Father. Na sometimes, ayaw niyang ilagay ka sa sitwasyon na mapapahamak ka. Di ba? So, kung minsan, hindi niya binibigay sa atin yung ginugusto natin. Kasi alam ng Diyos na hindi karapat-dapat para sa atin. Okay? In fact, yung correction niya is not rejection. The correction of God is not rejection. It's a proof of relationship. Dahil nga may relationship ka eh. Kaya nga ganun. Kumbaga, isipin nyo today. How many of you, pag inisip nyo, can testify na dahil sa disiplinang dinanas nyo sa Panginoon, maganda ang naging resulta sa buhay mo? Ako, masasabi ko yun. Na yung buhay ko, magulo.
Kung hindi ako dinisiplina ng Panginoon, I won't be where I am today. Di ba? Na pinagpala na ako ng Panginoon, pero nadisiplina din ako. Di ba? Dumaan din ako sa mga ng Panginoon, sa training ng Panginoon. So, discipline is not God pushing us away. Tandaan nyo lang to. He's not pushing us away. It is God drawing us closer, guiding us away from the things that will harm us. Okay? Toward the things that will bless us and heal us. So, why discipline? Okay? Bakit kailangan natin ng discipline? Because it's God's way of molding our character to become more like Jesus. Yun ang gusto ng Panginoon. That's why in Romans 8:29, sabi dito, for those God foreknew, He also predestined to be what? Conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So, in other words, ang gusto ng Panginoon, maging kapareho tayo ni Kristo. To be conformed to the image. Kasi we were born in the image of God, di ba? So, dapat maging ang buhay natin pareho kay Kristo. Right? So, titignan ang buhay natin. So, ang discipline is part ng sa kanyang sanctification. So, inaano tayo? Dinidisiplina pa tayo ng Panginoon. Why? Because meron pang mga rough edges ang buhay natin. Di ba? Minsan, meron pa tayong temper na medyo napapagalit tayo ng husto. Di ba? Meron pa tayong mga maling paraan sa buhay natin. Okay? May mga ways tayo na hindi karapat-dapat. Kaya habang nandito pa tayo sa mundo, while we are here, the Holy Spirit is there guiding us and convicting us, teaching us the ways of God para tayo ay becoming more like Christ. Di ba kaya nga, Holy Spirit. Kung nasa sa atin, teaching us to be more holy. You cannot live a holy life without the Holy Spirit. Di ba? Kaya ngayon, nandito ang Holy Spirit sa atin. Now, habang nandito pa tayo, ito yung preparation natin bago tayo dumating sa Panginoon sa langit. Di ba? Before we can face God. So, kasi one day, ang gusto ng Panginoon, maging blameless ka na. Right? So, kaya talagang may mga inaayos pa sa buhay natin. Tignan nyo ito sa 2 Peter chapter 3, verse 14. Sabi ni Peter, so then, dear friends, since you are looking forward to this, yung ibig sabihin, yung day na the Lord is coming, make every effort to be found what? Spotless, blameless, and at peace with Him. So imagine yung spotless. Wala kang makitang kahit ano. Spotless, ha? Wala pa tayo doon, kapatid. Yung spotless. Kasi may mahanap pa sa atin, di ba? May mga spot pa tayo. May mga hindi pa maayos sa buhay natin. Bawat isa sa atin. Eh, ang gusto ng Panginoon, maging spotless na tayo, blameless, walang maibibintang sa'yo. Right? Meron pa tayo noon. Kaya tayo, habang nandito, we're still a work in progress. Okay? The Lord is still changing us. Okay? So, kailangan meron tayong pasensya sa bawat isa, a little bit of grace to each one, because inaayos pa ng Lord ang buhay natin. Okay? So, sabi mo sa katabi mo, pasensyahan mo na ako, kapatid. Inaayos pa ng Lord ang buhay ko. Ayan. Inaayos pa ng Lord. Okay? Kasi we are still a work in progress. Tama ba ba? Sino ba ang perfecto na dito? Pag perfecto ka na, kunin ka na ng Diyos. Wala ka na dito. Right? So, hindi pa eh. Inaayos tayo ng Lord. Bakit? Kasi nung tinanggap natin si Kristo, okay, nag-decide tayo na, alright, I want to receive Christ, nag-repent na tayo, bigit tayo ng tawad sa Lord, pero may mga ugali pa tayo na kailangang ayusin. Di po ba? Tama po ba? Meron pa tayong mga ugali, right, na kailangan ayusin pa ng Panginoon. Kasi, sabi nga sa scripture, parating, put away the old self. Yung dati mong buhay. Itabi mo na yun. At you put on the new self, which is in Christ. Diba yun ang gusto ng Panginoon? Na baguhin na natin ang buhay natin. Napakahirap kasi gawin. At sometimes, napakabagal nating gawin.
na to put on the new Christ in our life. Kaya, nangyayari sa atin, kung hindi tayo natututo kaagad, nagiging painful. Di ba? Kasi hindi kaagad tayo natututo eh. Kung natuto na kaagad tayo, then hindi magiging ganun ka-painful yung madadanas natin. Discipline brings order to our lives. Kasi out of order tayo. Okay? It teaches us valuable life lessons. It corrects our imbalance when we take for granted God's will for our lives. Alam niyo po ba that discipline is a very important virtue in our lives? Everything in life requires some sort of discipline. In fact, yung mga high achievers, tignan mo ang buhay nila. Yung mga great people who achieve great things, tignan mo ang buhay nila, they are people of, tremendous discipline sa buhay nila. Tignan nyo nila mga athlete. Di ba? Ang mga athlete, grabe ang disiplina. Practice ng practice, hanggang talagang makuha nila yung maging tama yung kanilang mga moves. So, yun ang discipline. They will wake up very early in the morning, mag-ensayo yan. Kung minsan, bago lang yung event, ang daming months and months of discipline and practice. Yun ang disiplina. It takes a lot of discipline. Ganon din ang mga business people. They have to learn. They gotta keep trying and trying until they learn how to do it properly and their business will succeed. Kaya sa mga taong ganito, they view discipline as necessary ingredient to have a successful life. Kaya tanggapin po natin ang disiplina. Okay? Pero the question that comes to our mind, alam na natin na importante yung discipline. Pero ang tanong is, how does God discipline? Paano ba? Paano ba nagdidisiplina ang Diyos? Yun ang pag-aaralan natin ngayon para matutunan natin at tayo ay magpapadisiplina. Unang-una, one way that God disciplines is through communication. Anong ibig sabihin nun? He communicates His desire through the Word of God. Kino-communicate niya sa atin. Okay? Kasi, discipline is not always reactionary. Alright? Meaning, after the fact na, okay, discipline starts by communicating what is expected. In other words, mga kapatid, hindi natin pwedeng i-correct ang isang tao na hindi mo pa tinuruan. Di ba? Hindi naman pwedeng, even our leaders, we teach our leaders all the time. You cannot correct someone you did not teach. So, kailangan i-communicate mo muna ano yung expectation. Ito yung dapat. Para na-connect natin, pag na-share na natin, alam natin expectation, then you can correct. So, we cannot correct people na hindi natin tinuruan. They don't know. Ganun din, pag nagdidiscipline tayo ng children. When you discipline your children, hindi mo sila pinagagalitan na lamang o ginaground na lamang ng walang basis. Diba? Otherwise, ang tawag sa iyo, madman or abusive. Diba? Abusive ang tawag doon. Kasi walang purpose. Basta na lang ginround mo. Basta na lang pinagalitan mo. Di ba? Part of the discipline is sabihin mo muna sa anak mo ano yung expectation. Di ba? Ito ang house rules. Ayan. Kung dito ka sa bahay nakatira, ayan. Ito ang house rules, ha? Kung dito ka nakatira, pagka naman kumain ka, hugasan mo naman yung pinagkainan mo. Ayan, di ba? Mga ganon, di ba? Mga house rules yun. Hindi ka na lang basta't magagalit na, ito naman, hindi man lang naglinis, hindi man lang kumain na doon. Hindi mo naman sinabi. O, di ba? So, mabuti siguro, i-communicate na muna natin. Di ba? O, pag dito ka nakatira, hindi lang dadating ka na lang anytime. Lumalabas ka ng walang paalam. Umuuwi ka ng hating gabi nang hindi ka nagsasabi. Kung nakatira ka dito, ito ang house rules. Ayan. Okay? And all the parents said, Amen. Alright, so, pero ibig sabihin, halimbawa, magulang ka, ayusin mo naman yung kwarto mo, di ba? Linis-linisin mo naman yan dahil alagaan mo yan, di ba? Yun ang mga house rules. So, hindi natin pwedeng mag-implement na lang tayo, magagalit na lang tayo na hindi naman natin itinuturo pa. Ganon din ang Lord. Tinuturo niya muna sa salita ng Diyos.
Nandito, kino-communicate niya. Ano yung standard? Ito yung standard of living. Nandito sa salita niya. Ngayon, kailangan sundin natin to. In other words, you cannot enforce or implement the discipline without communicating the rules. Gaya ng policeman, hindi ka naman po pwedeng bigyan ka ng ticket, okay? Nang wala ka namang binabiolate. Unless nagkotong yan, no? Alright, pero ibig sabihin, kung wala ka namang binabiolate, kailangan sabihin mo na kung ano yung violation mo, di ba? Kung ano dapat na expected sa'yo pag nagdadrive ka. In the same way, ganito mga kapatid, ganun din ang Panginoon. He communicates what is expected to us in the Word of God. Basahin natin 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ito, all scripture, sabihin nyo nga all. Okay, hindi lang some, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It straightens us and, alam mo, straightens us. Ibig sabihin, yung baluktot yung buhay natin, aayusin niya, didiretsuhin niya buhay mo. And teaches us to do what is right. It is God's way of preparing us in every way, fully equipped for every good thing God wants us to do. Napakalinaw nito. Na ang salita ng Diyos ay hindi para pahirapan ka. Ang salita ng Diyos para ituro sa iyo kung ano yung paraan na gusto ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Lahat ng bagay nandito, sabi niya. Kaya when it comes to mga tamang paraan in every area of our lives, pagdating sa relationship, kung ano ang tamang relationship na sinasabi ng Panginoon, paano ka makipag-ugnayan sa mga kasama mo, sa bahay, or sa asawa mo, anak mo, magulang mo, ka-office mate mo. Ano yung relationship? How do you have relationship? Nasa salita ng Diyos. Ganon din sa finances. Paano mo hawakan yung finances na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Binigyan ka ng trabaho, meron kang finances. How do you be a good steward of the finances that God gave you na hindi ka mabaon sa utang? Na hindi ka magkaroon ng problema, di ba? Meron yun sa salita ng Diyos. Tinuturo sa atin ng Panginoon. Ano naman yung sa marriage? Kung paano mo, how you relate to your husband or your wife. Ganon din sa work. How do you work? Na tama sa salita ng Diyos. When it comes to sex life, ano yung tamang, that sex is good within a marriage, di ba? So, ano yung mga sinasabi dito sa salita ng Diyos? Lahat dito, even when it comes to prosperity, gusto mo maging successful, gusto mo mag-prosper, lahat narito sa salita ng Diyos. Amen? So, He communicates already to you what you need to know so that you can live a successful life. Kaya, advice ko lang sa mga young people ngayon. Ako, 66 na ako. I'm in my last quarter of my life, right? Pero, kung nag-uumpisa pa lang kayo, sundin nyo na to. Umpisahan nyo na dito. Tignan ninyo kung ano yung tama para hindi na kayo paligoy-ligoy pa. Di ba? Kasi merong expectation ng Panginoon sa buhay natin. Hindi mo buhay yan. Buhay ng Panginoon, buhay mo sa Panginoon yan. Alright? Hindi ikaw may-ari ng buhay mo. Okay? So the Lord shows us how we can live and a wise and blessed life through His discipline. He wants us to be disciplined in area of our lives. Therefore, we must know God's Word because He communicates His will through His Word. Yung will ng Panginoon. Do you know na ang will ng Panginoon ay mabless ka? Do you know that God wants you to prosper? Will niya yan. Pero meron siyang expectation sa buhay natin. And kung hindi mo alam kung ano yung will ng Lord sa buhay mo, that is being foolish. Because you're going through life not knowing what God's will is. And you are going through trial and error sa buhay mo. Okay? That's why we take this message sa church natin. Kinukuha natin yung salita, yung message,
at pinag-aaralan pa natin uli sa life group, di ba? Para maipamuhay natin. Kasi kung hindi, sayang yung binibigay na sa atin ng Panginoon para we can live a wise life. Amen? Alright. Now, another way that the Lord disciplines is through correction. Ito na. So, binigay na niya yung salita, kinommunicate. The other way is to correction. God corrects us through His Word. Sa Bible. Makikita mo ngayon kung ano yung correction ng Panginoon sa buhay natin. Since the Bible is our moral compass, we can find our way by correcting our path. Sometimes, dahil sa ating ignorance, hindi natin alam yung salita, or our willful disobedience. Sometimes, nagdi-disobey tayo. Kaya tayo nawawala sa Panginoon. Nalalayo tayo sa paraan ng Diyos. Okay? And kailangan natin i-correct, and how do we correct it? Through the Word of God. Para malaman natin paano ayusin ang buhay natin. Parang isang ship that is on the sea. You know, dahil yung ship may destination yan, pero dahil sa bagyo, sa waves, wind, medyo napapalihis, di ba? So ang gagawin ng kapitan, iaayusin niya, inanavigate niya uli yan para mabalik sa tamang destination. Ganon din po tayo. As we are walking through this life, maraming mga dinadanas natin na medyo napapalihis tayo sa plano ng Diyos sa buhay natin. At kailangan gawin natin is alaman natin sa salita ng Diyos kung ano yung dapat natin gawin para maibalik tayo sa tamang paraan. The correct path. Di ba? So, kaya ang problema ng mga iba, nalalayo na. Hindi sila tumitingin sa salita ng Diyos. Hindi sila nagre-relate sa Panginoon. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. So ngayon, walang nakakapag-correct sa kanila para mabalik. Okay? God's plan, God has a plan and purpose for our lives. Merong plano ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, God has a plan for your life. Okay? May purpose ka. And when pag tayo ay lumalayo doon sa plano ng Diyos sa buhay natin, okay, we are not fulfilling God's will, the best for us. Pwedeng best mo yun, pero hindi yun ang best ng Lord. Kasi merong best ang Lord eh. Kaya lang, pag napapalayo tayong ganon, kailangan i-correct natin para nandun tayo sa destination, destiny natin sa the best ng Panginoon. Alright? Hindi mo mapufulfill yun by doing your own thing. Ganon din ang mga anak natin, even in the physical, pag hindi nila nagagawa yung dapat nilang gawin, dapat correct natin. Karapan, disiplinahin natin, di ba? Para hindi sila mapalayo. Kaya kung halimbawa, ikaw, magulang ka rito, nakikita mo yung anak mo nalalayo na sa Diyos, i-correct mo. Di ba? I-share mo salita ng Diyos para hindi sila mawala. Ganon din, kung may kamag-anak ka dito, meron kayong mga brothers, sisters, meron kayong pinsan na nag-church, ngayon hindi na nag-church. I-correct nyo. Kasi para sila ay mabalik sa Panginoon. Right? Kasi merong God's best for them. Right? Kung hindi natin i-share sa kanila, hindi sila mapababalik. Okay? God corrects us also by speaking to us through the conviction of the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, may conviction niya. Hindi ka na nagpe-pray. Hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Nakukonvict tayo. Another way ng correction is hindi lamang sa salita ng Diyos, pero yung may mga taong nilagay sa atin ng Panginoon na nagbibigay ng correction sa atin para mabalik tayo sa Lord. Alright? So, nandiyan dyan yung ating mga life group leader. Nandiyan yung sa ating mga godly friends nasa church. Meron tayong mga pastors na nag-share sa atin. Ito yung mga taong nagko-correct din sa atin para hindi tayo mawala sa plano ng Diyos. Amen po ba? Parang humihina yung amen sa correction. Ayan. Okay? Kaya kailangan natin ng godly friends. Yung mga godly friends, yun yung mga taong sinasabi sa atin, yung katotohanan. Yung nagsasabi sa atin na kung ano yung mga mali sa buhay natin na dapat nating ayusin. Yun ang mga godly friends. Kasi may mga friends tayo na nakikinig lang sa atin, tinotolerate yung mali natin. Hindi godly friend yun.
Yung mga tamang friends talaga, yung talagang tunay mong kaibigan, ay sasabihin sa'yo ang katotohanan. Yun yung blind spot mo na hindi mo alam na yung ugali mo pala may ganon, di ba? Ngayon, yung mga taong binigay sa iyo ng Panginoon around you, good friends, godly friends, will tell you what is right. Kaya yung mga young people natin, sabi sa Biblia, bad company corrupts the good character. Kaya kung sino yung mga kasama mo, alright, kung sino mga kasama mo sa mga young people around you, yun dapat yung mga taong nakakapag-correct sa iyo kung mali ka. Kaya you have to watch who your friends are. Amen? Okay? So, kasi meron tayong mga, may mga nagmamahal sa atin. They correct us lovingly to bring correction. At ang purpose nun, ang motivation nun is dahil mahal tayo. Kung kino-correct man tayo. Di ba? Kaya kung halimbawa, hinanap ka ng pastor, tinawagan ka, wala ka na for ilang weeks, pagtawag sa'yo, huwag ka naman magagalit. Okay, bakit ako tinatawagan? Bakit nagagalit ka pa? Dapat magpasalamat ka na lang. At naalala ka. Di ba? Dapat nun, huwag ka ma-offend. Pag tinawagan ka, hindi na kita nakikita. Ano nangyayari sa buhay mo? Di ba? Medyo napapalayo na sa Panginoon yan, di ba? Kasi subtle yan eh. Di naman natin, nawawala na yung apo eh, di ba? Medyo nanlalamig na. Okay? Kahit mainit sa Pilipinas, nanlalamig pa din. Okay? Okay? Yung nanlalamig na yung puso, di ba? So, kailangan medyo may paalala. Di po ba? Yun yung mga correction na galing sa mga ating mga pastor, leaders, o mga godly friends natin na sinama sa atin, na binigay sa atin ng Panginoon para hindi tayo mawala sa Panginoon. Okay? Kaya tanggapin po natin yan. In our church family, the pastor, being the shepherd, kasama ang leadership, they guide the sheep. Okay? So, pareho ng isang magulang na kinokorek ang kanyang mga anak, ganun din ang church natin. We need to exercise discipline and accountability sa mga members ng church. Kaya nakalagay dito, Matthew 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey some things that I like to do. And, tama ba yun? Hindi. Okay? Teaching them to obey everything. Hindi some things. Okay? Everything I have commanded you. In other words, may kinokomanda ang Panginoon sa salita niya. Sabi nga natin, yan yung communication niya, kino-communicate sa atin through His Word. Kailangan makorek din tayo. Okay? The church carries out the discipline by correcting those whose lives are not in accordance to His Word. Ang goal ng church is not just to gather a crowd. Hindi lamang tayo nagpaparami ng tao dito. We are commanded to disciple. Okay? People, by teaching them to obey the salita ng Diyos. Kaya, pag sinabihan po tayo na sundin natin ang salita ng Diyos, pagka may tinuturo sa atin about relationship, about our finances, about marriage or whatever, pag tinuturuan tayo, huwag tayong ma-offend. Instead, tanggapin natin. Okay? That is the way that we are being corrected through His Word. The Word of God is His standard. And you will know what is wrong. Alam natin kung ano ang wrong relationship, nakalagay sa salita. Alam natin ang maling paghahawak ng pera, nasa salita. Okay? Again, the motive is based on love. You are corrected because you are loved. Okay? Proverbs 27 verse 5, better is open rebuke than hidden love. A parent that does not correct his or her children is not demonstrating love. Kung hindi po natin kinokorek ang anak natin na medyo mali ang ginagawa, hindi love yun. Okay? Also, Proverbs 29 verse 17 says, discipline your son and they will give you peace. They will bring you the delights you desire.
So pag dinisiplina natin, magkakaroon tayo ng peace. Okay? Ganun din ang church. Yung church na hindi nagko-correct ng mga members is not demonstrating love. Kaya mga kapatid, kung nandito kayo sa isang church na nagdi-disciple sa inyo, nabibring ng correction sa inyo, tinuturo sa inyo, kino-communicate what is in the Word of God, mahalin nyo yung church na ganun. Okay? You are in a good church. Amen? Praise God. Yung tinuturo sa atin yung tama. Paul instructed Timothy. 2 Timothy 4:2. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Ito na, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Okay? So, ito pa. The third way that the Lord disciplines, ang huling paraan ng way ng Panginoon pagdisiplina is through consequences or circumstances. Ito na yung dulo. Things that happen to us, tandaan nyo lang ito, yung nangyayari sa iyo ngayon, ito resulta ng ginawa mo noon. Okay? Resulta lang itong hinaharap mo ngayon. Lahat ng hinaharap natin. Kaya kung titignan natin in a bigger view, makikita natin na meron palang paraan ang Diyos. Okay? Hindi to accident, itong dinadanas natin. God may see fit for us to go through various kinds of trials to teach us lessons, which sometimes we did not learn in any other way. Unfortunately, most of us, the only way that we really learn is through consequence. Di ba? Kasi hindi natin natututunan eh. God communicates already through His Word. Pinakita na yung dapat. Tapos, may nag-correct na. Binigyan ka na ng warning. Sa salita niya, sa Holy Spirit, sa leaders, hindi pa rin sumunod. Ang final niyan, consequence na. Haharapin mo na lang ano ang judgment ng Panginoon. So, the consequence comes that hopefully teaches us. Hopefully pa. Okay? Kasi may mga ba hindi pa rin natututo. Dumadanas na sa ganong napakabigat na problema, still, hindi pa rin natututo. Okay? Kaya paulit-ulit. Andun lang sila, hindi sila makaalis. It's a spiral. And you get worse and worse and worse and worse until talagang nandoon ka na sa pinakamababa. Yun na yung tinatawag na nangyari sa prodigal son. Nandoon na sa pinakamababa until realize niya na mali yung ginagawa at bumalik siya sa Panginoon. Yun eh. Bumalik siya sa Father. So dapat umabot tayo sa ganon minsan. Okay? Proverbs 1:29-31. Basahin niyo ito. Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, since they would not accept my advice and spurned my rebuke, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. In other words, kakainin mo yung bunga ng iyong paraan that is not right with God. This speaks of stubbornness. Di ba? The stubbornness of God's children that God allows them to reap what they have sown. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sige, yun ang gusto mo, tinuruan ka na, nagpadala na ng tao, kinorek ka na, winarning ka na, hindi pa rin. O sige, dadanasin mo na lang yan. Okay? For example, ang isang tao na hindi siya good steward or disobeys God in finances, aabot siya sa poverty, sa kahirapan. Meron naman tao who disregard the word regarding the wrong relationship. Sinasabi na sa salita ng Diyos na ganito dapat ang relationship. Hindi niya sinunod. Magkakaroon siya ng conflict. Alright? Sa buhay niya. Isang anak na disrespect niya yung magulang niya. Dinidisobey niya yung parents niya na nakalagay sa salita is you honor your parent. O yun, malulus niya yung privileges niya. Di ba? So when we learn from the consequence is when we become a better person. Okay? So the Bible says, endure hardship as discipline. Pag dumanas ka sa hirap, i-endure mo na lang yun. Parang dinidisiplina ka ng Diyos.
Kaya nga, endure it as discipline. Kasi talagang dadaan po tayo sa kahirapan as a napakahirap na paraan. Kaya ang tanong sa atin is, how do we respond to discipline? Pagka nandoon na tayo, paano tayo nagre-respond? Ito, tuturo ko na sa inyo para pag dumanas kayo sa mga ganito, alam ninyo paano ako mag-respond. Tinuro to ni pastor. Alam ko na kung anong gagawin ko. Di ba? Unang-una, kasi one way people respond is to rebel. Di ba? Kasi ayaw natin ng discipline eh. Kaya ang unang gagawin natin, re-rebelde na lang tayo. Okay? Kaya ang daming protesta. Pag kasi may mga discipline na ayaw nilang sumunod, magre-rebelde sila. Di ba? Okay? John 6:66, yung mga sumasama kay Kristo, ganun din. From this time, many of His disciples turned back and no longer followed Him. So, si Jesus mismo, yung mga disciples niya, nung mahirap na yung mga itinuturo niya, ayaw nang sumunod. Nag-rebel sila sa correction ng Panginoon. Okay? So, ganun din sa atin. Ang mga immature people will rebel and be offended. Pag hindi po tayo mature, magre-rebel tayo at ma-offend tayo. Masasaktan tayo at aalis tayo. Instead of accepting the discipline and growing from it, they will rebel. Katulad ng isang teenager or young adult, okay? Kaya kung ayaw niyang makatanggap ng discipline sa kanyang magulang, anong gagawin niya? They will leave home or do something crazy. Diba? The problem with rebellion is it doesn't solve anything. Hindi po nasusolve ang problema mo by rebelling. When you are being corrected, running away from your problems does not solve it. Okay? Pag dumadaan ka na sa ganong consequence, huwag kang tatakbo kasi dinidisiplina ka na ng Diyos eh. Nandudong ka na nga eh. Okay? Pag lalo ka pang umalis, hindi masosolve ang problema mo. Kasi, huwag kang ma-offend. Okay? Ito yung mga taong, kasi kapatid, pagka nag-rebel ka, when you are being corrected and you run away from your problems, one day, you'll still have to deal with it again. Kasi hindi mo na-solve yun eh. Nandoon pa rin yung problema, hindi pa rin naaayos. You know, ganun din sa church. There are times when people leave the church because they're being corrected in their attitude. Maalis sila, di ba? Kasi na-offend sila eh. O, nasaktan. Kinurek mo lang. Mali itong ganito. Nasaktan, ayaw nang mag-church. Okay? They allowed yung offense, okay, to hinder them sa greater plan ng Panginoon sa buhay nila. Sayang. Dapat tinanggap na lang nila, di ba? Pero, mga kapatid, yun ang paraan ng the Lord is changing us. Yung correction at discipline. And going to another church doesn't solve anything. I always say, you know, changing church is easier than changing yourself. Kasi madaling lumipat. Palitan mo yung circumstances mo. Umalis ka dun sa trabaho na yon. Ilan ang trabaho nilipatan mo? Hindi yung trabaho ang problema, ikaw yung problema. Di ba? Di ba? May problema ka pala sa attitude mo. Meron kang, hindi ka maka-work with other people. Hindi mo tinatanggap yung correction sa'yo. So, hindi yung trabaho ang problema, ikaw ang may problema. Ganun dun sa church, di ba? Pwedeng lipat tayo ng lipat, pero hindi nasusolve kasi meron pa rin tayong same attitude. Change happens not from the outside in, but from the inside out. Yun ang change. Kasi pwede mong change yung surroundings mo, pero yung inside mo, hindi pa rin nagbabago. Ang dapat magbago, yung inside. Yung buhay natin ang kailangan magbago. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, magbago ka na. Oh, tama naman yun, ha, di ba? Okay naman yung magbago ka na. Oh, di ba? Change is good. Alam nyo, hindi naman nakaka-offend yan, ano? I mean, change is good, di ba? Magbago na tayo. Transformation comes from the top down and from down to us and from the inside out. Ito sabihin ko sa inyo, Proverbs 12:1. Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates correction is, naku, sakit yun.
Yung pala ang tawag doon sa mga ayaw ng koreksyon. Ha? Ayan, ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs. If you hate correction, it's basically stupid, foolish. Okay? People who are not disciplined need rules on the outside to govern them. But people who are disciplined are governed from inside. So, sabi mo sa katabi mo, I will not rebel. Ayan dineclare mo yan hindi kayo magre-rebel. Pagka merong disiplina, huwag kayo magre-rebel. And finally, another way na tanggapin natin ang discipline is to receive. Alright? This is another way to respond to discipline. Receive mo na lang. Okay? When we are corrected, we receive it and we grow and become useful. Proverbs 13 verse 18 says this, whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. So, mga kapatid, napaka-clear ng salita ng Diyos. Ang discipline is important. Kung tayo magulang dito o may kabahay tayo rito, turuan natin, disiplinahin yung mga kasama natin sa Panginoon para maging maayos ang buhay nila at buhay mo rin. Di ba? And ang importante dito is pagka meron tayong disiplina at tinanggap natin, you'll become wise and your life will be well. Kasi yung buhay natin will be tested. You know? Maturity comes from overcoming and becoming better, not bitter. Alright? You don't become bitter na nagagalit ka, na sumasama ang loob mo. Okay? So, maturity comes from overcoming. Receiving the discipline of God aligns us to His will. It allows us to mold us and change us to conform to His image. Kaya sabi dito, John 15 verse 2, sabi ng Panginoon, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Tapos anong sabi? While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So, ibig sabihin ng Panginoon, kung nagiging fruitful ka na, puprune ka pa rin niya para maging more fruitful, para hindi sirain yung buhay mo. So, ang discipline ng Panginoon, pinuprune tayo, tinatanggal yung mga hindi maganda sa buhay natin. Yung ugali natin, yung paraan natin na hindi tama, tinatanggal ng Panginoon yan. And unfortunately, the only way na natututunan natin yan is dumadaan tayo dyan. Okay? Paano mo malalaman o paano ka matitrain na magkaroon ka ng pasensya? Di dumaan ka sa mga sitwasyon na kailangan ng pasensya. O, diba? Yun ang paraan parating ng Panginoon. Malalagay ka sa sitwasyon na parating may ganun. O doon ka matitrain. Doon ka matututo. Diba? So yun ang kailangan natin sa Panginoon. The Lord prunes us. Pero rather than rebelling to the discipline of God, receive it and become more fruitful. Okay? So let me close with this practical application. Nakakita na ba kayo ng driver training center? Sa Canada, meron kaming driver training center. Yung driver training, kung gusto mo matutong mag-drive, pupunta ka muna doon sa, may bayad yun, no? Pupunta ka muna doon sa lessons. Meron munang lessons, makikinig kayo, may instructor, tuturuan kayo ng paano yung driving, tapos yung mga signs na mga kailangan sundin nyo, ganun-ganon. Okay. Pagkatapos mo ng lessons, ng in-person, tapos niyan, kailangan mag-practical ka na. Okay? So from classroom, pupunta ka na sa kotse, then magdadrive ka na ngayon. So, yung training instructor mo, katabi mo. Okay? So habang nagdadrive ka, nandun siya sa tabi mo. Tinuturo na ngayon, i-apply mo na yung mga natutunan mo sa class. Okay? So, time to apply. Ngayon, yung nandun training trainer mo, ang ginagawa niya, nire-remind ka dun sa mga dapat mong ginagawa. O may ilaw dyan, kailangan stop ka, gano'n. So, ngayon, pagka nagkakamali ka, kinokorek ka niya, wag ganyan, dapat ganito.
na huwag kang magagalit dun sa trainer. Kasi hindi ka matututo kung pagagalitan mo yung trainer, di ba? Sabi mo, ayoko na nga ito, panay ang correct sa akin. O di ba? E di hindi ka papasa. Di ba? Kaya yung trainer is on your side. Di ba? Yung trainer, ginagawa niya, dahil mahal ka niya, gusto niya, pumasa ka. Hindi naman niya gustong bumagsak ka. So, nandoon siya para turuan ka. Okay? He corrects you because He wants you to pass. Rebelling does not help you. Okay? Instead, i-receive mo yung correction, i-apply mo, at mananalo ka, papasa ka pa. Okay? Ngayon, pagka hindi mo ginagawa, parati ka nagkakamali, di mag-fail ka na mag-fail, hindi ka mabibigyan ng lisensya, hindi ka makakapag-drive. Diba? Buti na lang, kasi delikado ka na pag-drive ka. Buti na lang wala kang lisensya, hindi ka makapag-drive. Okay? Pero huwag kang ma-upset. Kasi eventually matututo ka din kung tatanggapin mo yung mga corrections sa'yo. Okay? Kahit na magpalit ka ng trainer, hindi mo naman binabago yung buhay mo, ganun pa din. Okay? Through training, it becomes a part of you and you eventually pass the exam. Di ba? And now, binigyan ka na ng lisensya, pwede ka na mag-drive dito sa Ortigas, sa mga ibang lugar, pwede ka na sa EDSA, pwede ka na mag-drive. You are not a danger anymore to yourself and others. Ang tawag doon, the whole process is called the discipline of driving. Kasi kailangan may disiplina ka. They disciple you to be a good, responsible driver. Okay? Alam nyo, I wish it was that easy when it comes to life. Di ba? Sana ganun lang kadali ang buhay. Pero hindi ganun eh. Di ba? Hindi naman yung pumunta ka lang sa class, ganun, tapos mamaya okay ka na, buhay mo okay na for the rest of your life. Hindi ganun eh. May mga dinadaanan tayo talaga. At mga kapatid, yung buhay natin sa journey of training. We are taught the rules of life, and that's why the church is the training center. Ito yung training center, kaya tayo nag-church. Hindi para lang may sulat yung attendance natin. Kaya tayo nag-church para maturuan tayo sa buhay natin, in our life. We are taught what are the rules of life. When it comes to your, how you live your life, how you be successful, okay? Nandito yan. So, not only to be a good disciple or a citizen of heaven, but also how to be successful here. Sa trabaho mo, sa marriage mo, sa relationships mo, sa finances mo. Kailangan matutunan natin yan. We want you, we disciple you not only for ministry, but for life. We want you to be a good husband, a good wife, a good parent, a good children, right? We want you to be good in school, in business, wherever you may be. And the word is preached here every week to discipline us. We don't get offended, di ba? And we don't rebel. Amen? Wala nang amen dun. Ayan, okay, lumihina na. Gutom na siguro kayo. We receive the correction, learn and apply it to be successful. And remember what God said to young Joshua. Sabi niya sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that, you may be careful to do everything in it. Then, you will be prosperous and successful. Gusto nyo mag-prosper? Gusto nyo mag-succeed? Sabi dito, meditate on this day and night. At i-apply mo sa buhay mo. Amen po ba? Natanggap nyo ba yan? So begin to apply everything. Kaya wag din kayong magmi-miss ng church. Okay, kinokorek ko na. Ha? So pag na-correct kayo, at hindi kayo nagtumatang, wala kayo sa life group, wala kayo sa church, tanggapin na ninyo yung mga correction. Magpasalamat na lang kayo. Sabi niyo, thank you, Pastor. Thank you po, leader, for reminding me. Di ba? Kasi
mahal na mahal kayo. That is what you call tough love. Di po ba? Amen po ba?